interviewin pa natin ito si ate na si Jen Oliveros about her being a bully, naninira, at naglalabas ng private info ng kanyang mga dating friends. Okay, so recently, viral na naman, okay? Recently viral na naman. Sinabi kong na naman kasi lagi naman yata siyang nagva-viral for the reason na parang laging may kaaway itong content creator na to. I'm talking about content creator Jen Oliveros. Trending siya recently not because may bago siyang kaaway but because of an interview she did with Tony Talks. Yung palabas ni Tony G, no, kung saan nag-interview sila ng iba't ibang mga personalities, mga ganyan-ganyan. So, ang issue dito, yun na nga, yung pag-guest nitong controversial na content creator na si Jen Oliveros. Mainit yung naging reaction ng mga netizens kasi kahit ang dami ng allegations about her being a bully, naninira, at naglalabas ng private info ng kanyang mga dating friends, binigyan pa rin siya ni Tony Gonzaga ng platform. Well, okay. Yung part na yun naman, hindi naman natin mapipigilan yun kasi trip yun nung trip yun nung staff behind the show of that content sa YouTube. So, sila yun. So, hindi talaga natin yan makokontrol. So, bahala sila. They have the freedom naman. So, eto lang, nag-trending siya because of that kasi parang bakit sa dami naman ng pwedeng interviewin siya pa talaga? Parang ganon. Talaga bang i-interviewin pa natin ito si ate? Sa kabila nung mga allegations about her and yung mga issues about her and lalong-lalo na yung mga dati niyang friends yun. Yun actually yung pinaka, I think, malaking issue about her. Yung mga nakakaaway niya or nagiging kaaway niya, yung mga dati niyang kaibigan. So, eto. So, other than that, so yes, binabash siya. And pati tuloy din ngayon si yung show ni Tony na parang, ano ba yan? Bakit si ate mo pa? Oh, eto. Marami ang nag-iisip na wala na nga daw pakialam ang show ni Ate Tony kung gaano ka-problematic ang isang guest basta mag-trend lang online. Well, baka naman they saw something interesting about her. Hindi natin alam kung ano yung wisdom nila behind it, kung bakit siya yung napiling guest, 'di ba? So, I don't know. For the clout, maybe. So, ayon sa mga commenters natin, halatang nagmamalinis at nagpapavictim si Jen sa kanyang interview. Itong interview nito. Wala raw sincerity yung mga sagot niya. Pinag-uusapan ng husto ang pahayag o yung sinabi, yung linya ni Tony sa kanya. Parang ang sabi sa kanya, we quote, "You're beautiful on the outside, work on the inside," unquote. So, sinabi ito ni Tony sa kanya. Ngayon, ang ate mo, Jen, parang okay, nag-thank you lang. Nag-thank you lang, not realizing it's a serious advice. It's like, parang, girl, maganda ka, pero I think you should work on whatever is inside you as a person, yung ugali mo and all. Thank you lang daw yung sinabi ni ate mo, Jen. Baka hindi niya masyado pang naintindihan or hindi pa nag-sink in sa kanya agad. Maybe that's why she said, thank you. Nauna niyang nakita yung compliment na maganda ka on the outside. So, I hope maybe a few days after the interview or after the interview was published or uploaded or aired, baka ma-realize na ayaw nga, no, teka lang. Yeah. Nakakatawa. Baka kasi ano din, di ba? Malay mo. Parang ano siya, parang hindi ko alam, baka medyo starstruck siya kay Tony, hindi niya na-realize na yung linya na yon is something to be, kumbaga parang to be considered. Something na kailangan niyang seryosohin na, yes girl, maganda ka on the outside, yung panloob na, like your ugali should also be worked out. So, binati naman din daw ng mga netizens yung huling o isa sa mga nakaaway ni Jen na si Lash Omadto na tumanggi siyang magpa-interview apparently kay Tony kasi binigyan din daw siya ng invitation and she said no. Malay nyo, kung umuo pala si Lash, baka magkasama sila. That'll be fun.
maximum ano yun, maximum engagement and views if I am on the side nung nung gumagawa ng content. I mean, silang dalawa na pagsama mo in an interview. Kasama si Chang Ami. Oo nga, kasama si Chang Ami, 'di ba? Nakakaloka. Pero 'di ba? Parang mas cool 'yon. Pero yun nga, hindi daw pumayag si Lash Omato, who is also another content creator na yun nga dating naging kaaway nitong si Jen. Ngayon hindi ako sure kung magkaaway pa rin sila or baka baka nag-ano na sila, baka nagkakalimutan na, I don't know, pero yeah, that's actually yun nga yung reason kung bakit mainly kinakancel ng mga tao si Jen, because yun nga yung mga nakakaaway niya ay yung mga dati niyang ka-close friend like si Lash. Friends daw talaga sila nung parang, okay, tingnan natin. Magkaibigan talaga sila last 2021 to 2022. Okay. So, nung ma-issue si Lash kaugnay ng isang poser boyfriend na sa halip ay suportahan ni Jen, pampublikong inilabas ni Jen ang isang CCTV footage mula naman sa kanyang dressing room kung saan pinakitang nangingialam daw si Lash sa kanyang gamit. Also, pinaratangan din umano ng group ni Jen ang pamilya ni Lash. Nakamakailan lang ay nag-live daw si Lash para ibunyag yung matinding trauma din and cyberbullying na naranasan niya from Jen. So, parang instead na, akala ko ba magkaibigan tayo, pero bakit parang nilalaglag mo ako? Parang ganun. Parang ganun yung dating, ganyan. Nakita ko to, I remember dumadaan to sa feed ko, like how people were parang siding sa kay Lash na parang, hindi ba parang set up lang to, na parang sinadya niya na kunan si Lash na nandun siya, may nakaset up na camera, parang ganun. Maybe for, I don't know, di ko alam, for whatever reason. Kasi, bakit may magkakaroon ng camera dun sa awkward area na yun ng kwarto niya? Parang ganun. As far as I can remember, ang tagal na nito because this is like what? Pandemic, pandemic days pa, diba? So, yun yung reason kung bakit sila FO, friendship over sila. Another one, yung huling, I think, na issue sa kanya or naging kaaway niya. Hindi makaaway. Or parang natapos ang friendship was with Forda. Si Forda Person. Ayan. So, nung nagkaano sila, nung naging mag-friend sila, and then nung nagkaroon sila ng away, ang ginawa, di umano, ni Jen, ay nag-post siya at ibinunyag niya yung mga sensitibong personal na detalye or personal information about Forda, about her medical condition, history of self-harm, and mental health struggles. For someone na, I mean like, magkaibigan kayo, syempre, si Forda, hindi mo naman masisisi na talagang mag-vent or mag-out siya ng kung ano mang, alam mo yung mga ganong information, syempre pagkaibigan mo na. But apparently, nung nagkaroon sila ng away, hindi na sila okay, si Jen, naglabas siya ng mga ganitong sensitive information about her ex-friend. Kaya talagang sinasabi ng mga tao na, girl, bakit ka ganyan? Bakit may mga ganyang eme ka? And, kaya yung mga tao, yung mga netizens are saying na, you know what, dapat i-cancel nyo na yan si ate girl, wag nang panoorin ng kanyang mga videos, i-dislike na ng bonggang-bongga, at wag nang pumatol sa kahit anumang clout na ginagawa niya. So, yun. So, dahil sa mga insidenteng yun, pumasok ang perception na ginagamit lang ni Jen ang away at paninira sa mga kaibigan for the engagement and views. I think hindi ako nagkakamali, parang may pinost siya very, very, very recent after the video was uploaded na parang hindi to verbatim, pero parang ito lang yung nabasa ko na parang ganyan talaga kayo. Wala na ata kayong pag-asa, so pagkakakitaan ko na lang kayo. Parang meron siyang ganong pinost. So, hindi ako sure, hindi ako nag-research about it. It just so happen na dumaan siya sa feed ko na yun yung parang post nitong si Jen Oliveros. Pagkakakitaan ko na lang kayo, parang ganun. So, I guess all for the clout. At saka para mataas yung engagement at mataas ang kita sa TikTok and all. So, ayun. May mga tao ata talaga kasing ganyan. Kapag ka naging kaaway mo talaga.
Pero wag naman, parang to do something like that, lalong-lalo na dun sa dati mo namang naging kaibigan. I mean, regardless kung gaano kahaba or gaano kaiksi yung years, yung days, o yung weeks maybe na magkaibigan kayo, syempre respeto lang din dun sa tao. Naging magkaibigan naman kayo and that person genuinely shared something or like a part of herself sa'yo kasi inisip niya, friends kayo. So kapag ka matapos yung friendship, hindi na kayo friends, regardless kung naging maganda o pangit yung ending ng friendship ninyo, ako naniniwala ko na dapat hindi mo na din-disclose yung mga ganun because it's not your story to tell. Diba? Sa boy, naniniwala ako na yung mas nonchalant, yun ang mas panalo. Well, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no? Pero, yeah, lalo pagka ganyan, yung mga, kung naging kaibigan mo naman, unless, hindi talaga kaibigan yung tingin mo sa kanila. Maybe something like that. You can do something like that. Pero, dapat wag na. So, ayun. That's sad. Ano bang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!